Chef Jorge goes to Vietnam! Let's go! So ito na nga, landing na kami dito sa Noi Bai International Airport Terminal 2 sa Hanoi. At let's go to our first stop. So for our first stop, a coffee. So tara, silipin natin yung view sa taas kasi maganda daw. At kitang-kita ang city view. Pagkatapos naman noon, nag-order na ako ng aking coffee. Ang in-order ko ay ang egg coffee dahil must try daw ito. At ito na nga, tinikman ko na nga siya. Creamy siya, pero for me, sobrang tamis niya. Ang tamis talaga niya for me. Pero alam mo, ginawa ko dyan, hinaluan ko ng water. Ginawa kong iced coffee. Tapos ito, tinikman ko naman yung order ng kapatid ko. Cappuccino, okay siya. Masarap siya. Lasang-lasang coffee. Ito naman, tinry ko naman yung order ng mommy ko, which is parang mocha frappuccino dito sa atin. Ayan, masarap nga. So ayan na nga, ito dahil nagbuli kami ng dehydrated fruits and vegetables. So for me, masarap siya. Tinry namin, merong iba't ibang fruits, carrots, jackfruit, merong beets, at parang mga kamote at iba't iba pa. Try nyo din. Next up is Chaka Lavong. Sabi nila, ito daw talagang must try pag nagpunta ka sa Hanoi, Vietnam. At ang restaurant na ito ay isang dish lang kanilang sinaserve at ito ang grilled fish. So dito, makikita nyo, meron siyang fish na nakamarinate sa turmeric. Tapos meron siyang leeks, tapos parang fina-fry mo siya. Meron dito sotanghon na nilaga. Tapos ilalagay mo dun yung fish na ginrill, lalagyan mo ng coriander, lalagyan mo ng nuts, lalagyan mo pa ng fish sauce, tapos balayan ito. Pero kasi allergic ako kaya hindi ko siya nilagyan. So ito, tinry ko na siya. Ang sarap, napakasimple ng lasa, pero mukhang mapaparami ka. So habang umiikot kami, nakita ko itong Hanoi Croissant and Coffee. At ayun na nga, naging interesado ko dahil ang daming bread sa labas. Tapos ito, pumasok na kami and I ordered for salted coffee and yung sister ko naman nag-order ng coconut coffee. Pero ice blended siya pareho. At ayun na nga, tinry ko yung salted coffee. Favorite ko siya, ang sarap niya. At umorder pa ako ng isang order. Tapos umorder na din kami ng croissant. Pero for me, okay lang siya. Ayan nga yung mami ko, nasarapan. Ayan, for our next stop, nag-crave kasi ako ng mga cakes or pastries. So nag-search ako sa internet at nakita ko to si Madam Wong. So binisita namin. So pagpasok mo pa lang malaki yung lugar, ang daming cakes na pagpipilian, ang daming pastries, at ang daming bread. So naguguluhan nga ako kung ano talagang ordering ko dahil sobrang dami nga niya. At ayun na nga, namili na nga kami ng mga possible at gusto namin itry. Pero ayun nga, gulong-gulo talaga ako kasi ang dami-dami niya. So ito na yung mga nabili ko. Ang first is tart siya, fruit tart. So, for me, sobrang kapal lang ng dough, pero masarap siya. Nandun sa gitna yung pastry cream, tapos may fruits, kiwi, strawberry, yung mga normal nakikita natin sa fruit tart. So, ayun, masarap siya. And yung crust niya, yun lang for me, medyo nga makapal, pero okay. Kayun nga lang, makikita nyo, nahulog ko guys, nahulog. So, pag-angat ko ulit ng kamay ko, napansin ko, oh my god, nawala na yung topping sa tuktok. So, tinry ko siya. Ang lasa niya is parang savory na sweet. Kasi nga, mayroong cake, mayroong cream, tapos may floss. So, ito namang next is parang fruit tart siya ulit, parang kanina. Pero ibang version naman siya. Pero ako, mas gusto ko to kasi mas makapal yung dough niya, yung tart niya. Ayun, iba-ibang fruits din siya. May berries, mayroong kiwi, may peach, and I'm not sure if cherry siya or strawberry siya. So, ito muna for today. Masyado na kasing mahaba. So, tomorrow, itutuloy natin ang Vietnam food crawl natin dito pa rin sa Hanoi. So, mag-try tayo ng mga pang-breakfast, ng pho, ng banh mi, at isa pang medyo high-end na restaurant.
Part 3! So, nandito pa rin kami sa Hanoi at naglalakad-lakad sa streets ng Dongsun and Hankem. At syempre sa paglalakad namin dito, makakakita kami ng iba't ibang street food na pwede natin i-explore. So, una na nga itong nakita namin na parang siyang pancake na parang okay na fina-fry pero walang shrimp and hindi siya masyadong crispy. Tapos, nilalagyan siya ng balat ng orange. Binigyan nila kami ng orange dito because they said they need lang yung balat to make this one. So ayun na nga, tinikim na namin siya. Masarap siya. Something different. Tapos yung dipping sauce niya is yung parang sweet chili dito sa atin na parang ketchup. Malasa siya. So yung next naman nating nadaanan is parang mga bicho-bicho empanada and pensek frito. Sobrang natutuwa ako sa stall na to kasi hindi naman ganito yung mga street food natin sa Pilipinas. Tapos dito sobrang mura. Meron pa palang surprise sa medyo gitna. May quail egg sa gitna. For 10 pesos. Parang 15 yata ito. May shrimp yan? Hindi na natin shrimp. May sausage. Try natin kanina yung mga bilubitso-bitso. Ano man naman yan? Kamote. Chicken yan. Iba to eh. Masarap yung... Parang donut na karyoka. At ito namang next na daanan namin ay ang green rice flake cake or ang tawag nila ay bankom. Isa siya sa specialty nilang kakanin. Kung sa atin sa Philippines ay mahilig tayo sa mangga at sa singkamas, dito rin naman sa Vietnam is meron din silang mangga, singkamas, guava at iba pang fruits. Tapos, instead of bagoong, ang nilalagay naman nila ay sea salt with chili and shrimp powder. Masarap siya, kakaiba. Para din siya sa Indonesia. So ito nga, pagpasok pa lang namin ng night market, nabudol ako nung umuusok-usok na may parang nitrogen, yung parang dry ice siya. Tapos, ice cream siya. Not technically ice cream eh. More of parang yung mga snacko na chicharia. Tapos may syrup siya. Tapos malamig na malamig. Pero Instagrammable. So habang naglalakad kami dito sa night market, matutumbok na rin sa dulo ang Hankem Lake. So dito, ang laki ng lugar, marami nagtutugtugan na band, pwede kang magpa-picture. Tapos dito din is may mga nagsasayawan sa gitna. At the same time, dito rin yung water puppet show. So nadaanan namin to isang unique na nag-iihaw-ihaw dito. So makikita nyo, para siya may party, may tusok-tusok. Tapos ang nilita nila ng mga sausages, barbecue, tapos yung mga balls, ginigrill siya. Tapos after, nilalagay ng sauce. Yung sauce niya is parang sweet and spicy sauce. Sobrang sarap niya and mura lang din per stick. Ang dami ko nakain. Tapos ang next stop naman is yung parang Japanese pancake, pero Vietnamese style siya. Tapos ang in-order ko is yung may mozzarella. Grabe yung cheese, ang laki. Halos isang slice na malaki. And ayan, so cheesy. Ang haba, diba? Nag-stretch ang cheese. So, like yung mga katulad ko na mahilig sa cheese, masarap siya. So, ito namang popsicle stick is para siyang may lagayan dyan, tapos paghila nila buo na. So, next stop, dito naman tayo sa Dongsun Market. So, dito, mabibili niyo yung mga pampasalubong nyo. Sobrang daming dried fruits, nuts, at sobrang mumura. Ang sarap din ng dried mango nila. And then, dito rin mabibili yung mga souvenirs. Tapos, dito naman sa gilid, mayroon namang parang fast food na mas affordable din yung mga kinain namin nung isang araw. So, dito, dinedemonstrate nila yung pagluto ng Vietnamese pancake. So, silalagyan nila ng shrimp, tapos oil, more oil. Kasi para siyang fina-fry, tapos nilagyan siya ng bean sprouts, tapos finold na siya. Siyempre, ito yung version na mas cheaper version ng Vietnamese pancake. Kasi yung feature natin kagabi is yung malaman talaga siya. Try din kami ng sugarcane juice. Tapos, nag-try din kami ng iba't ibang dishes. May mga skewers, may mga soup. And overall, masarap siya at mura pa. Yung next naman, actually last, is lakad kami ng lakad. Tapos, pagpasok namin, dun sa isang nilusutan namin, parang pagulo siya ng pagulo. Ang daming nangyayari. Ang daming parang street party.
So lakad lang kami ng lakad. Nalaman namin, nandito na pala kami sa tinatawag nilang Beer Street, kung saan puro nagiinuman ng mga tao, nag-happening, puro bar siya and clubs. So, akala mo may fiesta, no? Pero dito, ito pa rin tinatawag nilang Beer City. So, may gitnang part na sobrang sikip niya, ang hirap dumaan. Akala mo, nasa Divisoria tayo. Yan, tapos lumabas kami. Tapos ayun, naglakad kami. So, syempre, gusto namin matry. Dahil first time namin sa Vietnam, gusto namin matry ano bang meron dito sa Beer City, bakit ang dami-daming nangyayari. So, pumasok pa kami sa loob at umupo kami. Nakahanap kami isang good spot na may upuan. Tapos, kung makikita nyo, may police kasi pag 12 o'clock pala dito, bawal na yung mga restaurants or clubs or bars na may pwesto sa labas. So, tinatanggal siya. So, that's it for our Hanoi episodes. This Friday, i-feature naman namin ang aming Hoi An food crawl dito pa rin sa Vietnam. Chef Jorge Goes to Vietnam, Part 4! So ito na pala na yung play namin. Just arrived in Da Nang International Airport. So we're going to Hoi An. So nag-travel kami via land at nandito na kami ngayon sa Hoi An Ancient Old Town. Arrive here in our hotel here in Hoi An, the Pleasant River Hotel. And here's our room for our Hoi An stay. Thanks to Pleasant River because I requested for 4 rooms that is behind each other, and then they upgraded the other room to a villa. So kung makikita nyo, very busy yung aming view kasi paglabas mo, ito na mismo yung town, nandito na lahat ng ganap. So lumabas na kami para maglakad-lakad at para mag-dinner, at ngayon umuulan nga. So buti na lang may provide naman yung hotel namin na umbrellas. So kung mapapansin nyo, very busy talaga itong street. Ito na yung Hoi An Night Market na i-feature natin sa mga susunod na araw. So makikita nyo rin dito, iba't ibang street food na makikita natin, iba't ibang restaurants, at iba't ibang stores. So yan, nakikita rin natin yung river kung saan sa mga susunod na vlogs natin. I-feature din natin na sumakay kami sa mga boats at feature ang lantern at ang Hoi An Memories Land. So nakapag-decide na nga kami na dito kami mag-dinner sa Morning Glory Signature na sa loob siya ng V-Market Restaurant. So ito ring banh mi divided into 3 flavors siya, napakasarap niya. Yummy. It's really yummy. Com Ga Hoi An, para siyang chicken Hainanese rice pero Vietnamese version na gourmet. Sobrang yummy. Ooh, looks good. This looks really good. That's good. Khao Lao noodles with marinated pork. Ito na nga pala yung ibang photos ng iba namin in order. Now, good morning. We are on our way to have our breakfast and we'll be going around the place. Your happy birthday vlogger. Buhok mo. So ayan, naglalakad na kami papunta dun sa mga friends namin. Nauna sila dun sa Sardo Bakery Coffee sa Thom. So ayan, papasok na kami at napakaganda at cozy ng place na to. Instagrammable siya. 2 floors din siya. So ayan, nag-order na kami. So dito, since ang Vietnam ay galing sa French colony, so more often dishes na sinaserve sa restaurant to are French cuisine. So ayan, nag-serve na silang coffee. At since sikat nga rin ang Vietnam sa coffee, medyo matapang din talaga yung coffee nila. At ito na nga. Tapang din? As in.
Parang isang sip lang gumato ng puso ko. Bam! Happy Happy birthday! Thumbs! Sandwich bar. Sardo kape. Gusto ko lahat ng labis. Maligayang. Bati. Maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. So for our breakfast for today, we ordered full English breakfast with additional French Emmental cheese. So meron siyang pork and beans, 2 sunny side up, bacon, sausage, fresh shiitake mushroom, tomato cherries, cherry tomatoes, and butter, and 2 toasted sourdough and honey. Kita-kita nyo naman, enjoy na enjoy ako kumain kasi favorite ko tayo yung mga bread, mga cheese, mushroom, ganon, and coffee. I ordered chocolate chip cookies, but it looks like a scone. So, let's try it. Parang scone. It says cookies, chocolate chip cookie, but since French colony itong Vietnam, I'm thinking na scone siya. So, that's it for this week's episode. Magkita-kita po tayo ulit next week. So, ito, feature natin yung Hoi An Night Market. Makikita natin yung iba't ibang klaseng Vietnamese street food dito naman sa Hoi An. I-feature natin ang V Market Restaurant. Diyan din ako nag-celebrate ng dinner ko for my birthday with my mom and my sister. And ang Madam Can, the Banh Mi Queen. Sobrang yummy dito. At i-feature natin ang Asian town ng Hoi An with yung mga river and yung other mga temples. So, magkita-kita po tayo ulit next week. Dito lang yan sa Chef Jorge Goes to Vietnam Part 5. So, nandito pa rin tayo ngayon sa Hoi An, Vietnam. At papunta tayo sa town para itry ang isa sa pinakasikat na banh mi dito sa Hoi An. At yan nga ang Madam Can, the Banh Mi Queen. 12 o'clock pa lang, sobrang daming tao na. So sa Pilipinas parang 1 o'clock PM yan kasi 1 hour ahead ang Vietnam. At dito sa pagpasok makikita na natin ang mga ingredients ng banh mi nila. So ito, dumating na nga yung order namin. Amin yung mix number 1. 30,000 siya. Tapos nag-add kami ng cheese, nagdagdag kami ng 5,000. So parang in pesos, nasa 85 pesos. How? Mura, diba? Masarap. Masarap. Fresh blueberry shake smoothie. We ordered for another order. Tapos nagdagdag kami ng barbecue pork, egg, and cheese again for 50,000. Grabe, I think ito yata yung pinakamasarap na banh mi na natikman ko all throughout my travel here in Vietnam. So, ito na nga yung una naming in-order ay yung mix. Siya yung number 1. So, meron siyang vegetable pork, barbecue pork, chicken, ham, egg pate, egg sauce, papaya, cucumber. Pang 1.5 kilos. So, nagpunta kami sa Tien Ban Bakery para bumili ng birthday cake ko. Tapos, ito yung photos nung pinuntahan naming temples sa may Asian town. So, nandito pa rin tayo sa Asian town at ito na nga yung itsura niya paggabi. So, dito makikita natin yung riverside, makikita natin yung mga food, yung mga restaurants, yung mga bars na open. At the same time, sa other side naman ito, makikita natin ang mga silk, ang mga coats, ang mga leather na sikat ang Hoi An para sa mga ito. At ito na nga, maglakad-lakad tayo, makikita natin ang iba't ibang mga street food, mga barbecue, tapos yung mga lantern, dalang Hoi An ay maraming lanterns,
Tapos, meron din yung parang mga pizza nila. Tapos, pancake. Barbecue. Tapos ito, makikita natin yung mga nightlife. Mamaya pupunta tayo dyan at isa-celebrate din ang birthday ko. Tapos ito namang tinatry ko, ay ito yung iniihaw siya parang rice cake. Tapos naka-wrap sa banana leaf. Tapos nilalagyan ng makapuno. Tapos hinihiwa-hiwa. Ayan siya. So ito na nga makikita natin ang iba't ibang klaseng mga street food. Sandwiches, yung mga banh mi. Tapos ito, yung crepe. Na-try din natin yung crepe nila. Sikat sila sa crepes. Nakikita natin siya lagi sa mga street food nila, sa mga night market nila. So ang in-order ko ay Nutella crepe. So, makikita nyo sa atin, di ba, normally, sino-fold dito, sinihiwa, tapos parang tinutusok-tusok siya, tapos kakainin mo. Thank you! Sino sa ilalim? Hindi naman nakikita. Sino to? Baka si Cristel. Thank you! Ay, ano yun? Ah! Ano sa table ko? Thank you. Come on. So, bumalik muna kami sa hotel para mag-freshen up. So, nandito na nga tayo sa V's Market Restaurant at dito kami mag-assemble dinner ng mom ko and ng sister ko for my birthday. So ito na nga at sasakay na kami ng boat para ikutin ang Hoi An Memories Land. So dito nagbayad kami ng 300,000 Vietnam dong, so nasa mga 700 pesos para sumakay dito. Kasama na doon yung lanterns na ibabagsak sa river para mag-wish ka. So ayan, so nakita nyo sobrang ganda ng lugar, iba't ibang view yung nakikita natin. Itong bandang dulo, ito talaga yung pinaka-highlight nitong Hoi An Memory Land. Sobrang ganda. And sakto pa itong na-capture ko, dumaan yung isa pang boat. Sobrang
ang epic lang nung view and very colorful, very relaxing. Sobrang Instagrammable. Pwede ka ditong magpa-picture and mag-video with your family and loved ones. So that's it for this week's episode. Next week, itatry natin ang isang famous chicken rice at the same time affordable. Mag-tour tayo sa market, yung mga nabibila ng vegetables, fruits, at the same time yung mga dry goods and yung mga meat dito sa Hoi An. Part din ng package na to ay ang cooking lessons for some Vietnamese cuisine dishes. Nag-try din tayo ng mga authentic Vietnamese coffee at nag-tour din tayo sa Hoi An Museum. Thank you again for watching. See you next week, nighttime. Dito lang yan sa Chef Chef Hooray! 6! So ito na nga yung ating final episode para sa ating Vietnam food crawl. So, ang first stop natin ay ang Com Nga An Si. Ito ay turo-turo lang na may makikita sa bandang Sang Hu Jiao sa may town dito sa Hoi An. So, parang nga siyang turo-turo style. So, ayan, nag-order na kami ng 3 Com Nga or ang chicken rice. So, kasama dito, nagbibigay din sila ng free soup. Yung free soup nila is para siyang papaitan, pero sobrang linis yung lasa. Actually, nakadalawang bowl nga ako eh. So, itong chicken rice sa in-order namin ay 25,000 dong or 56 pesos sa atin. So, kung mapapansin nyo, napakarami na niya. And sabi nga nila, diba, normally sa street food or sa mga turo-turo natin, matitikman ang mga authentic dishes ng bawat bansa. So ito, excited na nga ako i-try yung aking in-order na Com Nga or ang chicken rice. So una, squeeze ko ng lime. Tapos, lalagyan natin ng chili sauce nila. Yung chili sauce nila is sobrang sarap niya. Authentic, homemade nila. And then after nun, imimix na natin yung chicken together with the Hainanese rice with onion, mint leaf, Vietnamese coriander. And for me, sobrang sulit niya. At sobrang authentic at sobrang sarap niya. At syempre, hindi kami nakontento. Nagdagdag pa kami ng isang order ng chicken lang with papaya and leaves. So yun naman ay nagkakahalagang 70,000 dong or 158 pesos sa atin. So ito nga yung menu nila, baka gusto nyo i-check. At sobrang sulit nito. So, for our next stop, bumalik tayo sa Hoi An Asian Town at nagdakad-lakad at tinry natin ng isang cafe at nag-order tayo ng Vietnamese coffee. So, in-order ko lang is yung black. Kaya nag-start na tayo mag-drip. At sobrang tagal niya, sobrang nainip ako, inip na inip talaga ako. Ang tagal-tagal niya. Pero malay mo, baka nga sulit ang paghihintay natin. And after 10 years, ito na nga, okay na yung aking coffee. At tinry ko na siya. Masarap siya. Well, worth it yung paghihintay ko. Let's visit Baotang Hoi An Museum. Ayun, yung entrance pala dito is yung binayaran din namin entrance ticket doon kagabi. So, yung may kasama siyang sightseeing place, kukulang isa tapos may entrance ka na rin dito. So now, I will share some video clips na nakuha ko. So, meron kayong overview kung anong laman ng museum. Ito, umakyat ako sa parang viewing deck ng second floor ng museum at ito yung view ng city. So, nag-enroll kami ng cooking class with market tour. So, ito na nga. Nandito tayo sa Hoi An Market at mag-tour tayo ng palengke.
Dito pinapakita din ang mga fruits na available dito sa Vietnam. Mga vegetables. Okay, so now everyone, I will show you something. We have the seafood market. This one is tender market, right? We have the seafood market and the meat market open in the morning very early, about 2 a.m. So they finish about 2 p.m. So 2 to 2, yeah. But everything right now we open about 5 to 7. Do you know banh mi, everyone? Yes. Banh mi. There, this one put in banh mi. This one make from meat. This one make from fish. This one make from pork. Yeah, and this one make from the shrimp. But I will recommend to you this one make from the shrimp, but only for enjoy, not for smell. Okay, not smell, don't smell. Very strong smell, but the tea is really good. Yeah. And the chili pack in here many kinds. Super spicy, less spicy, medium spicy. Okay. And this one the dry cola also, but this one is dry one. When you enjoy, we eat fine like a dry breakfast. Yeah. Okay. And now we just go on the next one to show you. So this is local in Hoi An. So this one we can call Vietnamese name bánh mè. Nè, M-E, nè. Yeah. Noodle dry one. Parang prope na sa message center. And so please meet Chef Lily. She's also our tour guide. So ngayon nag-demonstrate siya ng mga paggamit ng mga pillar and knife na ginagamit nila dito sa Vietnam. Dahil sobrang haba ng video ko, ginawa ko lang time-lapse para ma-view nyo din yung iba't ibang parte ng market. So ito na nga ang exciting part, ito na ang cooking lessons at nakikita nyo, papasok kami sa napaka-relaxing at nature environment dito sa aming venue para sa aming cooking lessons. Happy to serve! Ito na nga makikita nyo na yung setup ng aming work areas kung saan nakalagay yung mga ingredients na lulutuin namin at the same time yung mga chopping board and everything. So ayan, makikita nyo lang si Chef Lily nag-demonstrate at nag-introduce at sa start na siya magpakita nung paggawa ng garnish like tomatoes and cucumber. So habang binoboil natin yung fish in clay pot, is gagawa muna tayo ng green papaya salad na merong lime, chicken, peanuts, carrots, chili, fish sauce, and a lot more. So now, pinapakita natin yung ating pan with oil kasi i-fry na natin yung ating ginawa na Hoi An spring rolls. So, hindi na namin napakita pero meron siyang shrimp, pork, tapos may green onion siya. Tapos, wrap into the rice paper ng Vietnam. Ang next naman is ang banh xeo or ang Vietnamese pancake. So, yung batter is gawa na rin siya pagkalagay dyan pero ang ingredients niya is rice flour, crispy fried powder, turmeric, green onions, and chicken powder. Tapos yan, lalagay lang natin siya dyan parang omelette. Tapos itatap natin ng bean sprouts. Tapos ng chicken, ng shrimp or pork or gusto nyo topping. Tapos, i-fold natin siya na parang omelette. Tapos parang ipapakrispy lang natin siya dyan. Pero syempre, since gusto ni Chef Lily mas exciting yung cooking class, yan, nagpa-apoy-apoy kami at flambe.
Alam mo, bait nila dito kasi hindi naman enrolled sa class yung mom ko, pero binigyan nila ng full meal. Tapos may chiller doon, you can get drinks, may mga beer, ganun, pero you have to pay for it. Tapos included din dito, may iba't iba din silang dishes pa na dalagdag, meron ding pho, and other dishes. So, ako ma-recommend ko tong Venvo cooking class kasi sobrang affordable niya and then sobrang accommodating nila at magaling. It's complete. Thank you for watching our 6 episodes for our Vietnam tour. At abangan ang next international culinary travel adventure dito lang yan sa Chef Chef Hooray!